Napakilala ko muna sarili ko. Opo, kasi si Papa, no? Kaya ko po pala ay si Pastor Edwin. Nagmula pa ko kami sa Malabon. Vlogger po. Sa YouTube po tayo nakakanood. Nandito po ako para ipangaralan po yung sinasabi ng Biblia. Sayang di pa kayo nakakati ng mga ilang session. Kasi yung nagtatanggol, busy doon. Oo, sayang. Oo. Kasi baka ma-confuse po kayo sa mga pinag-uusapan natin. Pero kung nandito rin kayo, naniniwala naman po ako na mangungusap ko rin naman nandito sa inyo. Kahit na meron na kami mga natalakay. Pero okay lang po yun. Ang mahalaga po. Mahalo rin kay Jesus Christ. Lahat po tayo nananampalataya kay Jesus. Okay, sige, manalangin muna tayo para magkaroon tayo ng lakas ng loob na mangaral at makinig. Sige, tayo para muli. Okay, manalangin tayo mga kababayan. Salamat po Panginoong Jesus sa gabing ito na kami binigyan mo ng pagkakataon na magkaroon, Lord, ng isang pagtitipon-tipon at pag-aaral po sa iyong sinabi sa Biblia. Nandito po ako inyong lingkod para mangusap sa kanila at patuloy po akong pangunahan sa aking mga sasabihin na hindi lamang po ang aking kalooban o masabi, kundi yung nais mo lamang po sabihin sa kanila ang masabi ko, Panginoon. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng kaliwanagan, kapayapaan, ng pakikinig sa pakikinig po ng salita ng Diyos. At nananampalataya po ako, Panginoon, na patuloy po kayo may gagawin sa gabing ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin sila. Salamat po Ay, mapupunta. Okay, so kasi ang nangyari kanina, alam ko po na 2 araw tayong napunuan po ng impormasyon regarding to sa kaligtasan. Yung unang araw natin na paghandaan yung aking kamatayan. Tayo ba ay handa na at binigyan ko kayo ng 1 araw para mag-isip at yung pala ang solusyon pala doon para sa ating kaligtasan. Walang sino man, walang anumang religion, walang kahit born again, hindi ka ililigtas, kahit sino mang religion, kundi ang kaligtasan lamang ay na kay Kristo Jesus lamang. Okay? Ako po yung klaseng mga ngaral na nire-respeto ko po yung mga religion, Catholics. Okay ang Catholics naman, kasi galing din naman kami dyan. Basta tayo naniniwala na si Jesus ay Diyos. Kaya nga lang ngayon, pinapaliwanag ko dito na hindi lamang si Jesus ay Diyos, kundi may ginawa po siya. Nung napako siya sa krus, yun ang kanyang akma ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang gagawin lamang po talaga natin, panampalatayanan yung ginawa niyang yun, pagkatiwalaan siya, na siya yung nagligtas sa atin para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At pinapabulaanan po kanina na pag-aaral natin na yung mabubuting gawa natin, kahit anong gawin nating kabutihan para sa Diyos talaga ay hindi po papasa. Kailangan po tayong dumaan kay Kristo para nang sa ganoon maging karapat-dapat tayo sa Diyos. Yung ating pagiging religyoso, yung ating pagiging ang ating pagiging paggawa na mabuti, magandang huyaan para sa ating kapwa. Pero kung yan ay isusambot mo para sa Diyos, hindi papasa. Kasi ang sabi sa Biblia, ang ating mabubuting gawa ay para lang lamang basahan. Ayos na pag-usapan natin kanina. Hindi po talaga ganito yan, relasyon sa Diyos, yung standing mo sa Diyos, relasyon sa tao. Sa Diyos, yung kabutihan mo o yung dapat mong gawin ay hindi papasa talaga. Kailangan mo si Kristo kasi si Kristo yung gumawa para sa iyo nang sa ganun maging dapat ka sa Diyos. Sa madaling salita, pagdating sa relasyon natin sa Diyos, kailangan mo laging dadaan kay Kristo. Kaya sa tuwing na nadalangin tayo sa Panginoong Diyos, kailangan mo manalangin kay Kristo. Ganun lang po yun. Panginoon, dalangin ko po na patuloy mo mapagpalain ng aking buhay at ng aking pamilya. Si Jesus talaga ang tapat ng tawagin. Si Jesus lang. Wala na ibang pangalan kang tatawagin. So, kung ano man yung mga iniisip nyo, sino yung tatawagin nyo? Hindi kayo pakinggan yan. Si Jesus lang. Si Jesus. Si Jesus lang kasi yung Diyos na nagsakatawang tao at siya yung may credibility na mangusap sa'yo at mamagitan sa'yo sa magitan ng Diyos. Kasi si Jesus ay Diyos, si Jesus ay tao. Si Jesus ay may parte ng Diyos, si Jesus ay may parte ng tao. Kaya dapat ang tagapamagitan talaga ay Diyos at tao. Hindi pwede mamagitan ang tao sa tao.
Hindi pwedeng si Felix. Hindi pwedeng sino may mga idol natin ng mga tao. Si Buloy. May-ari ng universe na yun. Ingat tayo doon. Hindi, biro-biro lang. Hindi tao. Kahit yung mga kilala nating mga, kahit si Virgin Mary, hindi siya. Tao siya. Ginamit lang siya ng Diyos. Si Jesus lamang. At si Jesus ang tinataas namin dito. Nagpunta ako ng Malabon, papunta rito. Ang tinataas ko rito, Jesus. Wala akong ibang, kahit sarili ko never. Sino mang pastor ng pangalan, hindi. Even born again, hindi kayo liligtas niyan. Jesus pa rin. Okay? So malinaw na sa atin yun, napag-usapan na natin yun. Ano pa ba? Dahil ang Diyos ay Diyos at tao, na magitan sa atin ay Diyos at tao, si Kristo, para magkasunduan Diyos. So magitan ng kamatayan niya sa krus. Yung pagkamatay niya sa krus na yan, na nakikita natin na yan ay ang pagiging hero niya. At pinag-usapan natin kanina na naging bayani pa lang ating Panginoong Yesus dahil tinupad niya yung utos. May inuutos ang Diyos. Ang utos ng Diyos para mabayaran ng iyong kasalanan, kailangan may mamatay. Walang makagawa nun eh. Walang makagawa nun. Sino lang makakagawa nun? Si Kristo. Siya yung Diyos na nagsakatawang tao, pinanganak kay Birheng Maria. Kailangan siya dumaan sa pagiging Birhen ni Maria kasi nga para hindi siya masama ng dugo ng tao. Para pag namatay siya, yung dugo niya, dugong Diyos yun. Yun na nagpatawad sa atin. Kasi nakikiwaw sa akin. Buti pa nagawa. Sunod nga amen ah. Ay, di ba? Hindi, okay lang. Okay na, so malinaw na yun. Ngayon, dito na tayo dadako sa huling chapter ng atin. Bago tayo magkaroon ng katanungan. May sinabi po si Jesus Christ na dinidescribe yung ating pagiging Kristiyano ay katulad daw nito. Ang sabi sa John chapter 3, kasi may kasing istorya po no, na isang Pariseo na lumapit kay Jesus. Paano ba maligtas daw? Ito sabi ni Kristo. May isang ginagalang na pinuno ng mga Hudyo na siya ni Nicodemo, kabilang din siya sa grupo ng Pariseo. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, nalalaman po namin kayo isang tagapagturo mula sa Diyos, sapagkat walang makakagawa ng himalang ginagawa ninyo kung wala sa inyo ang Diyos. Sumagot si Jesus. Anong sagot ni Jesus? Pakatandaan mo ito. Bible po may sabi hindi po kami sabi niyan. Sabi nito, no? Pakatandaan mo to malibang ipanganak na muli ang mula sa itaas ang isang tao. Dito tayo sa isang version. Magandang balita. Ito Bibliang Katoliko to sa Catholic Bible po ito eh. So, dito tayo dapat basa rin. Sinasabi ko sa inyo muli, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang sabi sa English, para maging malinaw, ay ito ang sinasabi. Jesus answered and said unto me, Verily, verily, I say unto you, except a man, ito, may binanggit dito na born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ano ba yung born again na yan? Hindi po yan religion. Hindi po sinasabi ni Jesus Christ sa pumasok kayo sa born again. Malaking mali intindi nyo. Mali intindi ng ibang mga born again Christian. No? Kami born again Christian kami, pero hindi kami kapanatiko sa religion namin. Hindi naman kasi religion na magliligtas. Kaya yan, no, religion, born again religion, Catholic religion. Pero iisa lang naman ang binabanggit, si Kristo. So, ang pinopromote namin dito, hindi religion, hindi yung grupo, kundi si Kristo mismo na tinuturo din ng Katoliko, di ba? So, saan tayo magpo-focus? Mag-focus tayo kay Jesus, hindi dito sa religion natin. Ang religion, institution lang yan ng tao, na sistema lamang yan kung paano tayo magsimba, sistema lang po yan, pero ang kaligtasan po ay wala dyan. Ang kaligtasan po na kay Jesus. Okay? So, dapat malinaw sa atin ito. Kaya sinasabi ni Christ dito, hindi ito yung religion. Kundi, anong kaya ito, no? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ang tanong naman ni Nicodemo sa verse 4, kailangan daw ipanganak na muli. Bakit kailangan kayo ipanganak na muli ang tao? Sabi nito, no? Ang tanong si Nicodemo, paano po may papanganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makakapasok po ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak na muli?
Tingnan niyo itong Pariseyon to, si Jesus Christ, iba ang ibig sabihin niya ng ipanganak na muli. Pero si Nicodemo, literal, nakakala niya, ipanganak na muli ang isang tao, ibig sabihin, ipanganak. Papasok ka mismo na dito sa, sa matres. Ibig sabihin, halimbawa, yan si, yung baby, papasok ulit doon. Hindi ganun ang sinasabi ni Jesus Christ. Kaya, bakit ko nasabi, verse 5, sabi, sinasabi ko sa inyo, Jesus, maliban na siya ipinanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Simbolo lang pala yun. Kasi sinabi dyan, Espiritu tubig. Pag sinabi Espiritu, simbolo lang po yun, metaphor lang po yun. Figure of speech lamang po yun. Wala pong literal na may born again. Walang ganun. Tapos, describe pa ni Jesus Christ ang pinanganak sa laman ay sa laman at ang pinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka, sinasabi ko sa inyo, kailangan lahat na maipanganak na muli. Pause muna ako, no? Bakit kailangan, ano yung sinasabi dito na kailangan na ipanganak na muli? Kasi po nanay, ganito po yan. Nung balik tayo dun sa pagkakalikha ng Diyos at tao. Nung nilikha ng Diyos ang tao, ang tao ayon sa Biblia ay merong espiritu, kaluluwa at katawan. Yung espiritu, ito yung consciousness mo sa Diyos. Ang yung kaluluwa, ito yung consciousness mo sa sarili mo. At yung katawan, ito yung katawan natin. Kaya yung nakikita niyong tao, yan, diba, si Pastor Jimmy, yung nakikita niyo yan, hindi yan si Pastor Jimmy. Ang totoong Pastor Jimmy, nasa loob. Yun po yung espiritu. Yun daw ang kailangan maipanganak ng muli. Yung siya. Eto, yung katawan lupa, 5 senses lang yan, di ba? Seeing, di ba sa science? Seeing, smelling, tasting, feeling, hearing. That is body. Yung ating kaluluwa, ito yung isip at puso natin. Kung ba't tayo nakakapag-isip, ba't tayo mayroong puso, yun po yung kaluluwa natin. Tapos, yung espiritu, ito yung relasyon sa Diyos. Ito yung meron kang relasyon sa Diyos. Meron kang naniniwalang may Diyos. Malalaman nyo ang isang tao kung buhay ang kanyang espiritu, kung siya ay interesado tungkol sa Diyos. Pero kapag ang tao hindi interesado sa Diyos, nangangahulugan niya patay pa ang espiritu. Na kailangan yun daw ang makipanganak ng muli. Sa madaling salita, nung sinabi ng Diyos kay Eva at Adan na huwag niyong kainin yung punong yan, kundi mamamatay kayo. At tanong, namatay ba siya? Namatay ba si Eva? Anong no? Actually, nung kinain nila Eva at Adan yun, totoo yung sinabi ng Diyos na namatay sila. Ano namatay sa kanila? Yung spirit nila. Yung kanilang consciousness sa Diyos nawala. Nawalan sila ng ibis na dati ang tao, dahil sa innocent yung tao, naiisip niya ang Diyos, ngayon hindi niya. Kaya tingnan niyo yung mga tao ngayon hanggang ngayon, walang Diyos. Mapapansin niyo ba yun? Walang interesado sa Diyos. Pag Bible ang pinag-uusapan, ayaw pinag-uusapan. Bakit? Patay na eh. Patay ang kanyang consciousness sa Diyos. Pag wala kang time sa Diyos, ibig sabihin nun, patay pa ang Espiritu. Yun ang nais ni Jesus Christ na mabuhay na maguli. Yun ang nais ni Jesus Christ na ma-born again. Kaya yung mga tao na nakasalubong nyo, hindi lahat dyan born again. Ang tao dyan lahat dyan patay. Kasi ano ba ngayon ang sitwasyon ng tao? Ang tao sitwasyon ngayon ito no? Na hindi ko naman sinasabing masama ang trabaho. Hindi ko sinasabi na masama ang magnegosyo. Hindi ko sinasabing ganun. Mabuti yan para sa ating pamilya. Pero yung wala kang time sa Diyos, parang bang wala eh. Parang walang pitak sa puso mo na regarding sa okay lang. Yung mga simpleng bagay, yung pagsimba, pagbabasa ng Biblia, simpleng bagay lang naman po yun. Pero hindi po dalang kaligtasan sa pagbabasa ng Biblia. The point is, yung pinapakita mo sa iyong sarili na yung interesado ko sa Diyos. Okay. Dahil kayo ay naandito at sabihin niya, nagkakaroon na kayo ng pagiging interest sa Diyos, kaya kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Alam niyo ako, dati kung patay ako sa Diyos noon, patay ang Espiritu ko sa Diyos, wala akong time dito. Bible study ng aking pamilya, tinataguan ko yan. Pag nag-pray ang pastor, mawawala na ako. Yan, unti-unti ko nang kinakalas yung susi ng kadena ng bisikleta ko. Tapos pagdating ng amen, nandun na ako sa kalsada. Bakit? Ano resulta nun? Patay ang Espiritu. Hindi ko kinokondemn yung mga ayaw ng Bible study.
Yun lang ay nagpapakita lang na ang tao dati interesado sa Diyos, ngayon nawala yung interest sa Diyos. Ngayon, ito ang good news. Si Jesus Christ daw, kailangan daw maipanganak na muli. Sabi rito, no, umiihip ang hangin kung saan ibig marinig ang ugong nito, ngunit hindi niyo alam kung saan ang gayon din naman ang bawat ipinanganak sa Espiritu. Yun daw palang naipanganak na daw sa Espiritu, hindi raw halata. Para daw hangin, hindi mo malaman kung saan ang galing. Ganyan kasi magsalita si Christ eh. Yung bang patalinghaga. Ganyan daw yung pinanganak sa Espiritu. Sabi ni Nicodemo, paano mangyayari yun? Kaya nga lang, na-jombag siya ni Jesus dito. Ay, guro pa naman kayo sa Israel, hindi nyo alam ito. Di ba? Tandaan ninyo, aming nalaman, basahin na natin ng mabilis na. Tandaan ninyo, nalaman-laman, sinasabi naman. Ngayon, paano ba ma-born again? Ano ba yung paano ba kailangan may panganak na muli? Dito rin binanggit ni Kristo. No? Padating ng 11, ang aming nalaman, sinasabi namin, ang nasaksihan, patutuhanan namin, ngunit. Verse 12, talong tayo kung hindi nito pinaniniwala ng mga bagay sa libutan, etc. etc. Eto nanay, ang paraan para makakilala ka sa Panginoon, para mabuhay ang iyong espiritu. Simple lang. Nakalagay sa John chapter 3 verse 16. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang buktong na anak. Paano daw ma-born again? Upang ang ito na naman tayo sa faith, palataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangako ni Kristo, yung manampalataya lang sa akin, magtiwala sa akin, sa akin ginawa sa krus. Yung magtiwala lamang doon, ano daw ang pangako? May buhay na walang hanggan. Hindi naman sinabi dyan na gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya tinayo niya ang kanyang reliyon. Wala namang ganun eh. Hindi naman sinasabi dyan na upang upang ang gumawa daw na mabuti ay maligtas. Hindi naman eh. Ang sabi diyan, upang ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon daw ng buhay na walang hanggan. Simple ang kaligtasan. Bakit ang mga religion ngayon, hirap na hirap makuha ang kaligtasan? Simple lang naman si Kristo ang kaligtasan. Okay? Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan sa libutan, kundi iligtas ito. Si Jesus Christ po, nung napunta dito sa daigdig, wala siyang planong hatulan. Kaya nga lang, ang pinakilala ng religion sa atin, yung Jesus na pinakilala sa atin, nakakatakot na Jesus. Magkamali ka lang, paparusahan ka na. Hindi mo ganun si Jesus. Hindi mo ganun ng Diyos. Hindi ka lang nakapagsimba, may paparusahan ka na. Hindi po ganun ng Diyos. Kasi ang sabi dyan, napunta siya rito hindi para hatulan ang sanlibutan. Yung mga ibang pastor, ibang pare, o ibang kusina man yung mga natuturo, ang tinuturo sa atin, kailangan nyo magsimba, kundi parurusahan kayo ng Diyos. Kailangan nyo gumawa, magbuti, kailangan nyo magbigay ng donasyon sa simbahan. Kung ano-ano mga pinapagawa sa atin, kundi daw mawawalayo tayo sa Diyos. Pero sabi dito, hindi tayo upang hatulan ang sanlibutan. Iba yung Jesus na sinasabi ng Biblia, iba yung Jesus na tinuturo sa atin ng ibang religion. Pero yung Jesus dito, ayaw daw niyang hatulan ang sanlibutan. Hindi pa siya tagapaghatol. Totoong tagapaghatol siya, sa future pa yun, pero sa panahon natin ngayon, nanay, ang Diyos nag-aantay pa rin sa atin na lumapit tayo sa Kanya. Sabi sa 18, ito masakit. Ito ang pero may warning siya. Hindi na hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi sumasampalataya. Ibig sabihin pala, kung wala kang pagtitiwala kay Kristo Jesus, at nagtitiwala ka sa sarili mo, nagtitiwala ka sa mga possessions mo, nagtitiwala ka sa karir mo, ibig sabihin mo, kung yun ang basehan ng iyong kaligtasan, hinatulan ka daw. Pero tayo, hindi naman tayo ganun. Yung mga nandito, hindi naman tayo ganun. Ibig sila na hindi naman ganun. Tayo, ngayon, sa mga ilang araw, oras kung nagsasalita dito, naniniwala naman na wala ang Diyos nangungusap sa inyo. Na kagaya kay nanay, sa mga dito, mga tao, nangungusap na ang Diyos. Kailangan nyo magkaroon ng insurance sa inyong pagkamatay. Marami mga tao hindi naghahanda sa kamatayan. Puro trabaho. Papanganak. Tapos papanganak, malalaki, mag-aaral, magkakailangan pagtapos.
Kailan ka magkakaroon ng time sa Diyos? Hindi pa. Magtatrabaho pa ako. Trabaho ako, payaman. Nag-asawa. Kailan ka magkakaroon ng time sa Diyos? Ay hindi pa kasi magbubu pa ako ng pamilya. Nagkaroon ng mga anak, apo, etc. Wala pa rin time sa Diyos. Nung matanda na, wala pa rin time sa Diyos. Nung nagkakasakit na, dun pa lang tatawag sa Diyos. Mahabang panahon kang mula pagkabata hanggang ngayon, tapos kung kailan yung mamamatay ka na, doon ka pala magkakaroon ng time sa Diyos. Ganun ba tayo mga kapatid? Ganun ba dapat? Di ba? Pero mabuti lang ang Diyos, may biyaya siya na kahit matanda ka na, pwede pa naman. Kaya nga lang, sayang naman yung mga panahon ng kabataan mo na nawalan ka ng time sa Diyos. Diba? Anyways, hindi naman big deal sa Diyos yun. Kaya nga kayo dinala ng Panginoon dito. Kasi hindi pa huli ang lahat. Okay? Kaya nga kayo nakaupo dyan eh. Oh, ang Diyos nangungusap sa atin, oo, tao lang ako, hindi rin ako perfecto, but the point is, ang pinag-usapan natin ito, Bible, hindi ko naman salita ito eh. Hindi naman si Edwin may sulat yan eh. Nakalagay ba dyan, Edwin chapter 3 verse 18? Hindi naman ako eh. Nakalagay dyan, John 3:18. Ibig sabihin, si Apostol Juan na sumulat na parte ng Biblia. Biblia po may sabi na ang pananampalataya naman kay Kristo ang kaligtasan. So, yun lamang po ang solusyon mo, Jun. Sabi rito, no, hinatulan na sapagkat naparito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang dilim kasi sa liwanag sapagkat masama ang kanilang gawa. Okay, so dito na ako matatapos at magtatanungan na tayo. No? So, tinan nyo mga kapatid, sa haba ng mga sinabi ko mula part 1, part 2 hanggang part 3, isang bagay lang ang tinataas ko rito eh, yung si Kristo. Si Jesus. Walang religion, walang grupo-grupo. Pangalawa, yung insurance natin pag namatay mo tayo. Kasi hindi naman, di ba yung first part pa na pag-usapan natin kahapon, tayo pinaghandaan ng ating katandaan, ang ating health insurance, ang ating SSS, ang ating ano. Pero ang tanong dito, pagkamatay mo ba, ano ba ang insurance mo? Pagkamatay mo, paano kung totoo may langit at impyerno? Paano kung totoo yun? Kawawa ka. Yung mga hindi naniniwala sa Diyos, kung walang Diyos, ano yan? Bakit may ulap? Bakit may langit? Bakit may buwan? Bituin, sino may gawa niyan? Diyos talaga. Bakit tayo nilikha ng Diyos? Bakit tayo mga tao, kung tayo sumulpot lang, bakit maganda pagkakagawa sa atin? Yung ilong natin pag ganito. Paano kung ilong natin pag ganito? Pag umulan, nanay, no? Lunod ka. Kagaya lang sa ulan. Kung ilong mo pabalikwas, Jesus, bakit tayo may pilik mata? Anong purpose niya? Ibig sabihin, pag may pilik mata tayo, kung wala pilik mata, pag may mga alikabok, pupuwing tayo. Bakit may pilik mata? Ibig sabihin, nanay, hindi aksidente yung nasa paligid natin. May purpose, may gumawa. At inamin ng Biblia na si Kristo ang gumawa. Kagaya na pag-usapan natin kahapon, di ba? Colossus, yun eh. Di ba kanina? Kaya na ba yun? Colossians. Chapter 1. Sabi rito, no? Sapagkat ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, ito man hindi, pati ang mga naghahari sa pamamahala ay namumuno at may kapangyarang spiritual, pawang nilikha. Ayan o, nilikha. Ito, ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Sino yung sa Kanya rito na binabanggit? Si Kristo. Kasi si Kristo daw ang larawan ng Diyos. So, ibig sabihin, totoo yung sinasabi rin ng mga pare, ng ibang mga pastor, na si Kristo ay lumilikha. Siya ang tagapaglikha. Ito nga lang nakakatawa, no? Itong Diyos na to, sa kabila ng kanyang pagiging Diyos, sa kabila ng kanyang, siya ang lumikha sa iyo, siya pa yung nag-adjust sa ating mga tao. Ano yung pag-a-adjust? Na dapat tayo magbayad ng kasalanan natin sa pamamagitan ng ating kamatayan, pero siya pa yung namatay para sa atin. Yun ang ibig sabihin yung nakapako siya sa krus. Meron yun na nagsisimba tayo sa ating simbahan sa Catholic, nakikita na nakapako si Kristo. Hindi natin alam kung ano meaning yun. Sana naman itong oras na ito alam nila na meaning yan ay pagmamahal ng Diyos sa atin. Na siya yung
kabayaran ng ating kasalanan. Kasi nga, ang tao makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Sinong tao ang dapat mamatay para magbayad ng kanyang kasalanan? Kaya ba natin bayaran? Hindi. Pero merong Diyos na nagsakatawang tao na ang ginawa niya nung namatay siya sa krus ng Kalbaryo, nung namatay siya na mabuhay maguli. O sinong tao dito na mag-aakamang pumatay ang sarili, pako sarili sa krus? Kaya ba niya mabuhay na maguli? Wala makakagawa nun. Kuya Harold, kaya mo? Wala. So si Kristo lang. So sino na ngayon ang pagtitiwalaan natin? Pagdating sa Diyos, si Kristo lang po talaga. Wala na. No choice ka na. Kaya yun lamang po mga kapatid ang aking masasabi. Nawa ang magandang balitang ito ay sumainyo. Nawa sumapuso po sa inyo. At kung meron po yung mga tanong, ngayon na kayo magtanong sa akin. Tanungin nyo na lahat yung mga bagay na tungkol sa Diyos. No? Tungkol sa Bible, tanungin nyo na sa akin. Huwag lang sa pagkaperahan. Tungkol sa Diyos mga kapatid, pwede kayo magtanong. Please lang, huwag kayong mahiya. Laksan nyo ang loob nyo, huwag kayong mahiya. Wala sa akin yun. Brother ko, yung, di ba, ang Diyos natin ay talagang si Jesus. At naniniwala kami. Ano po ang pagkakaiba kay Jesus Nazareno, Jesus of Nazareth? Yung Jesus of Nazareth na yan, yun ipaniniwala din ng iba na si Jesus din. Si Jesus din yan. Kaya nga lang, ang pagkakaiba nga lang, yung Jesus of Nazareth, pero tanungin ko muna kayo, no? Bago tayo, ayoko naman manghusga ng tao. Dapat alamin natin case-to-case basis. Ano ba ang pagkakakilala nyo sa Jesus of Nazareth? Ano po, siya ang imahin ng Jesus Cristo. Jesus Christ. Kaya talagang pananampalataya namin. Maraming pagkatotoo ang pinatunayan. Katotohanan, pinagkaloob niya ng katotohanan na naging sa amin, katotohanan, yung parang granted ang mga prayers namin. Ang pagkakatotoo, halimbawa, si Donna, before siya mag-pastor niya, talagang ginanatak ko. Simba ko 9 days, consecutive type 9 Fridays. Yun, granted, Jesus Christ. Parang yun ang ko din, si Jesus Christ siya. Hindi kasi, parang tinanong niya na Jesus of Nazareth. Tama ka mo? Kasi yung Jesus of Nazareth, nasa Bible naman po yun, si Jesus po isang Nazareno. Kaya walang naniwala kay Kristo noon kasi meron bang hari na magmumula sa Nazareth? Hindi mo na sinabi. Okay, Jesus, Jerusalem comes from the word Jesus. Ang Jerusalem po ay lugar po yan sa Israel. Capital po ng Israel. Ever since. Ang Nazarene po ay isang barangay, no? Tama ba? Barangay. Kumbaga sa Metro Manila, yan yung Tondo. Ganun po yun. Si Jesus, kasi noon, nabanggit yan sa Biblia nung nagpapalayas ng demonyo mga alagad sa pangalan ni Jesus sa taga Nazareth. Kasi ini-specify nila kung sinong Jesus yun kasi maraming Jesus. Ngayon, yung Jesus of Nazareth na sa atin, yung sa inyo, sa biyaya naman ng Diyos, ang Diyos, nagpapakilala na sa inyo noon pa sa ganyang paraan. Tandaan niyo po kung ano yung pananampalataya po natin mangyayari yun. Wherein talagang dininig po ng Diyos. Naniniwala ako doon mga kapatid. Huwag tayo maging bias. Kahit born naging tayo, kahit hindi tayo naniniwala ako doon sa kung ano yung pananampalataya nyo, dininig po ng Diyos. Sa biyaya po ng Diyos sa inyo yun. Kay San Domingo, di ba? Di ba? Si Jesus din yan. Nung bata siya. Oo, nung bata siya. Kasi ninyo eh. No. Yung sa Santo Niño. Hindi pala yung isa. Hindi yung isa. Kung ang paniniwala niyo siya si Jesus, sige, si Jesus din yun. Oo, yun ang paniniwala niyo si Jesus yun. Pero ang credit dito si Jesus. Ngayon, ito naman ang ini-expect sa inyo ng ating Panginoon. Ito naman yung, kung si Jesus po ang inyong pinapanata,
dapat sundin nyo yung sinasabi ng Biblia. Kasi si Jesus ay nagmula sa Biblia. Ang Katoliko, kinuha si Jesus sa Biblia. So dapat saan tayo babalik? Sa sinasabi ng Biblia. Sangay ko mga ero. Pero ito sinabi ni Jesus. Kung si Jesus of Nazareth, ang ating pananampalataya, granted si Jesus yung pinag-uusapan natin. Iisang Jesus din yung pananampalataya natin. Pero may sinabi po si Jesus dito. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, siguro nanay kayo po magbasa nito kasi mahirap po yung ako magbabasa eh. Maganda kung kayo po yung magsabi kung yun yung sinabi ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, John chapter 4, verse, basahin ko muna, no? Ngayon dumating ng panahon na ngayon na nga, ang tunay na sumasamba sa Ama as sa Espiritu ng katotohanan. Ang pinag-uusapan po dito na ni Jesus Christ, yung sa pagsamba sa Kanya. Pagsamba sa Kanya. Sabi, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama na sumasamba sa Kanya. Nanay, pwede niyo po bang basahin itong sinabi ni Jesus mismo? Si Jesus po may sabi yung itong Bible eh. Basahin po natin ito. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Okay. Gusto natin. So, yan ang nais ni Jesus, na sambahin natin siya. Saan daw sa paraan? Sa Espiritu at sa katotohanan. Yung Espiritu mo ba nakikita, nanay? So, ibig sabihin, sambahin natin si Jesus sa paraang hindi nakikita. Tama po ba? So, ibig sabihin, kung mananambahan ka sa Espiritu ni Jesus na hindi nakikita, ang parahan ng pananalangin mo sa Kanya ay dapat, ay ano daw, ang Espiritu, at hindi lang daw Espiritu, at katotohanan. Yung katotohanan na yan, dapat totoo ang iyong pagsamba dahil dapat ang pagsamba sa Kanya ay sa magitan daw sambahin sa Espiritu. So, ibig sabihin, kung meron po kayong pananambahan, pananalangin sa Panginoon, dapat direct sa Kanya na walang nakikita. E paano yung yung nasa simbahan na nakanood, papunta sa altar, na pinaniniwalaan na sumasamba? Paano siya, may katotohanan ba ron na yun ba ay pagsamba sa katotohanan o hindi? Yun nga lang, kayo tanongin ko, sa tingin niyo mo ba, kung sinasabi natin tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Jesus at nanambahan tayo sa Espiritu at katotohanan, sa tingin mo ba natin, kailangan pa ba natin noon na meron tayong revolt ni Jesus? Sa tingin mo ba? Kailangan pa ba natin? Hindi, kasi kung sa Espiritu, hindi natin nakikita. Pwede, hindi na. Bakit? Pwede oo, pwede hindi na. Pero kung nakasanayan yung oo, sige, nauunawaan ko ng Diyos yun. Hindi kayo i-condemn. Kaya nga lang, darating yung oras na pag malalim ka na sa pananampalataya kay Kristo, darating ang oras na, ay, hindi ko na pala kailangan. Kasi ganun rin yung nangyari sa amin, nanay. Dati, pag nananalangin ako kay Jesus, talaga umaharap ako dyan. Tapos dumating yung oras na naintindihan ko na, nais pala ni Jesus yung sa mga bagay na hindi nakikita. So, syempre, susundin ko siya kasi sinabi ko ng Biblia. Bakit kami mag-asawa? Kaya dingding ng Diyos ang panalangin nyo, kahit wala niya. Kami, dalawa, mag-asawa. Kahit hindi kami saan na, nasa kwarto kami, kaya nasa tindahan. Pagdating ng, may ginano din kami para sa mga anak namin, para sa kalusugan namin. Pero yung rosary kami, direct to Jesus. Kahit wala yung mga nagpuro. Kahit saan kami, kaming dalawa. Kasi religion lang po yun. Kaya sinabi sa inyo, no? Rosaryo, religion lang yan eh. Ang tinitingnan ng Diyos dito, na siya yung tinatawag niyo, si Jesus. Na dapat yung tinatawag niyo Jesus ay nasa Biblia. Wherein, tama naman, si Jesus of Nazareth nasa Bible. At wherein naman, yung mga panalangin niyo, binibigay naman ng Diyos. Walang demonyo magbibigay ko. Yung ibang born again, demonyo, ito yung sa ibang pastor, yung tanong kayo ng gano'n. Ay, sa demonyo mo yun, pero ako hindi. Ang sinasabi ng Biblia, kung anong pananampalataya mo, yun ang gagawin ko sa'yo. Sinabi yan, nandiyo sa Papa, ang demonyo. Saan ka nakakita ng demonyo? Meron siyang kapangyarihan tumupad ng panalangin? Hindi. Diyos pa rin yun. Naunawaan kayo ng Diyos.
Pero darating at darating ang oras na kagaya din namin na hindi na pala kailangan. Pwede na lang manalangin sa Diyos na nakapitin. Espiritu. Yun yun, ito yun. Diba may ano naman yun? Ngayon naman, ang mensahe ng Diyos sa inyo, sana dumating din yung oras na ang Diyos naman maintindihan natin. Kasi ang nais ng Diyos ito eh. Kasi ito yung nais ng Diyos eh. Nasambahin daw siya sa Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pag sinabing Espiritu, nanay, hindi nakikita. Pag sinabing hindi nakikita, ang Biblia, kapag sinasabing naniniwala sa mga bagay na hindi nakikita, saan babagsak yun? Sa pananampalataya. Basahin ko sa inyo ha. Hebrew chapter 11, verse 1. Ayan o. Di ba, Espiritu hindi nakikita. Nais daw ni Kristo na manalangin daw sa Kanya sa paraang hindi nakikita o manambahan sa Kanya. Di ba yung panalangin, pananambahan yun, di ba? Act of worship yun. Pananambahan po yun, granted. Tapos, sabi niya, sa paraan naman na hindi nakikita. Kaya nga lang, kung may reboot tayo, nakikita yun. So, ang nais niya, yung hindi naman nakikita. So, ano ba yung hindi nakikita? So, ano ba yung description sa pananampalataya sa mga bagay hindi nakikita? Binanggit po ito ng Bible. Sabi dito, no, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. So, pananampalataya pala tawag doon. Naniniwala po kayo, titiwala kahit hindi mo nakikita si Jesus, kahit wala kang mukha ni Jesus, nagtitiwala ka na ibibigay niya sa iyo yung hinihingi. Sa bagay, Pastor, kami naman, pag yun, nananampalataya, hinihingi ng Jesus Christ. Talagang, sa mind namin, talagang, direct to the Spirit of Jesus. Espiritu talaga. Nandiyan, sabihin natin nandiyan, hindi makikita. Pero talagang, nasa isip namin, nasa puso namin, parang direct talaga. Jesus Christ. Kaya nga, effective na yun. Kaya nga, Parang guide lang. Guide lang siya. Parang ako sa pananaw ko, para yung mabilis ba yung mag-connect sa kanya. Pero kahit na wala siya, kung nandyan man siya, optional. Yan. Optional. Pero hindi yan dapat. Ang dapat talaga, take round. Tama. Wala pong problema doon sa pananampalataya. Pero darating ang oras na sanayin niyo po naman ang palataya sa Diyos sa mga bagay hindi nakikita. Pero sa ngayon, kung hindi niyo pa kaya yan, Puso Kristo. kayo nga, lalabas kayo, mananalangin kayo. Paano ka mananalangin kung wala kayong rebulto? Alam nga naman magdala kayo sa jeep ng Panginoon. Hindi na. Pagtatawa na kayo na tao. Sa isip lang, o doon sabihin, Nakikita nga si Jesus. nagpapatunay nanay na kayang dinggin ng Diyos ang panalangin o kahit wala niya. Yun nagpapatunay. So yun yung sinasabi ni Christ, pananampalataya. Kaya ang nais ni Kristo ay sa magitan sa pananampalataya. Kaya nanay, ito po ang bago po kami umalis. Ang isang bagay lang ang gusto po kayong i-challenge, magbasa po tayo ng Bible. Para malaman yung totoo kay Jesus. Maging total, tinanggap niyo na naman ang Panginoon. Sa kuya nila yan, na Bible na yan. Hindi, huwag to. Hindi na maintindihan to. Dapat Wala na Tagalog. yan, eh, no? Tagalog. Sumascal. Dapat magkaroon kayo ng Tagalog Bible. Meron po siyang meron po siyang Bible, Eto, meron po Bible study kada sa amin. Papasahin ko yung Bible, parang hindi ko rin maintindihan. Kaya Ito yung lang nanay. Direkto na lang nanay. Follow niyo po. Follow niyo po. Sa ngayon, gusto kong malaman nyo na huwag kayong mag-guilty. Yung panalangin nyo noon na sabi nyo na nalangin kay Jesus of Nazareth, sa ating Panginoong Jesus, na isa naman, sa biyaya at awa ng Diyos, dininig pa rin sila. Kahit na sa tingin ng tao, parang mali yata, no? Pero hindi. Sa Diyos, walang tama at mali. Dahil ako naman ang tinatawag mo, naiintindihan kita. Parang bata, nanay, no? So, kung bata ka, naiintindihan ng magulang na ang batang ito ay malikot. Hindi mo pwede sabihin, huwag kang malikot, huwag pa ka mature. Pwede, bata yan eh. So sa stage na yun, naiintindihan ng Diyos. Yung kayo ganda, naiintindihan ng Diyos. Pero by the growing up sa pananampalataya, darating ang oras, nakagaya din namin, na naiintindihan namin na, hindi na pala kailangan. May ganyan din ako dati, pero dumating ang oras na, hindi na pala kailangan. So hindi na ang Kristo palang pinapanalangin ko noon, ay yung Kristo palang hindi nakikita. Pareho din naman. Pagkakaya. Kaya nga lang, dito, sinusunod mo yung pattern ng Biblia.
Ang problema kasi nanay, ito nakakalungkot nanay, itong problema. Sa Katoliko, ang problema, hindi binabasa ng Biblia. Pari lang po nagbabasa. Hindi po tayo tinutuwa sa Biblia. Pero ngayon, ina-upgrade na ng Diyos, pinadala ko ng Panginoon Sabi dito. nila, pero talagang hindi na pinupost na, okay lang ganito. Hindi po, magbasa po tayo ng Biblia. Marami na po mga ngaral ngayon na mali-mali ang tinuturo. Kaya dapat, ang Biblia po ay sinulat para sa tao. Huwag po kayo maniniwala na po, papaliwanag po sa iyo ito. Hindi, mali. Meron po kayong isip at puso na maintindihan ng Biblia. Naniniwala ko pag nabasa niyo ang Biblia, maiintindihan ng Biblia. Yung mga prayers na nililiwise, di ba? Iba na ang alis ng malangin. Sa ngayon, yung dati, ang mga content ng words, ngayon, iba na. Basta nanay, ito lang, no, ang naituro ko din mga nakaraan, mag-focus tayo kay Jesus. Yun yung pinaka-starting point. Then, maturity will follow. Darating ang oras. Makakatulong po yung channel po namin. Kasi total ako naman yung nagtuturo sa inyo. Pag pinanood nyo yun, parang ako na rin nagtuturo sa inyo. Nataon nga lang talaga na sa YouTube nyo mapapanood. Panoorin nyo po yun, nanay. Parang... Swerte nga namin, live na yun. Na nandito kayo. Yun po yung biyaya lang sa akin sa inyong pamilya. Pinadala ko ng Panginoon dito para makausap nyo ako ng personal at matanong nyo sa akin ng personal na kailanman ay hindi ko kayo ginuhusgahan kung ano man yung paniniwala. May kanya-kanya tayo paniniwala, di ba? Pero nire-respeto ko po yung paniniwala nyo as Catholic. Naniniwala ako doon. Kasi naniniwala ako na maraming Catholic ang ligtas. Marami yun. Naniniwala ako doon. Hindi natin sila pwede husga. Kasi kung tutuusin na, ano yan eh, kung hindi naman big deal sa Diyos, ang big deal sa Diyos yung hindi ka naniniwala eh. Ang big deal sa Diyos, hindi ka nanampalataya kay Kristo. Yun nga lang kinakatakot ko sa inyo. Kaya dapat kay Kristo po tayo. Okay. Then follow. Follow po. Magbasa lang po. Ito, mapapayo ko sa inyo, antidote. Basa kayo ng Biblia para alam niyo yung katotohanan tungkol kay Jesus. Kagaya niyan, si Jesus pala ang gusto niya sa atin, manalangin tayo ng hindi nakikita. Pero naituro ng religion sa atin, kailangan may gamit. Di ba? Eh, saan kayo tayo makikinig? Kaya tayo makikinig sa sinasabi ng religion natin o sinasabi ng Jesus. Kay Jesus. Pero sa ngayon, sige, ganyan lang yung kunti-kunti. Alam ko mahirap. Kasi ako, mula pagkabata, ako dito ako talaga. Nung sinabi sa akin katotohanan ng ito, parang ang sakit din. Nasanay ako ng gano'n. Pero masasanay din kayo. Mas matutuwa ang kaloob. Magkakaroon kayo ng kapahimigan na pag-iisip na ay nasusunod ko na yung pinag-uutos ng aking Panginoong Jesus na ang utos sa akin ng Panginoong Jesus na sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. Sinabi ng Biblia. So, doon lang muna nagkakataluhin. Okay. Sige po, pwede pa kayo magtanong ng iba. Tanungin nyo na ako ngayon. Kahit si kapatid, kung may tanong ako ngayon, sige lang. Kahit sino dito, sige lang. Si ano may tanong daw? Kasi direct naman talaga. Spirit mo talaga. Ganun po ba? Kasi nga ganito eh. Ang Panginoon po, yung puso kasi tinitingnan sa tao. Yun nga po, maaari may pananampalataya kayo sa yung Jesus, kaya nga lang. Hindi nga po yung nababasa sa Bible na hindi na kailangan yung may kalapay na bagay. Ito at katotohanan. Mas alam niyo ba na ito sa bagay sa Hudyo naman to yun, pero sa mga Hudyo, yung Diyos nang usap sa kanila. Na actually, ang pangusap sa kanila, magdagagawa doon ng produkto. Yun na yun. Yun na yun. Ito, tinan mo. Ito, kailangan nyo malaman to. Inform ko lang kayo. May sinabi, 10 utos yung sabi. Actually, sinabi nga ho yan. Exodus chapter 20. 10 utos to ng mga Hudyo nanay. Pero 10 utos to ng Diyos. Pero sa mga Hudyo ang kausap dito. Para sa Hudyo. Para sa Hudyo. Kaya nga lang kasi, parang sumakit ang kilay ko dito nung sinabi to, sabi rito. O, tala na yan. Sabi diyan, 10 Commandments, ito yung 10 utos ng Diyos. Sabi rito, no? Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Sige lang. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Akong si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Egypt. O, talagang Hudyo ang kausap dito at nagpalayo sa inyo. Sabi ng niya, unang utos, huwag kayong
sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Walang ibang Diyos. Sa atin, dapat i-Kristo lang. Walang ibang Diyos. Yun ang utos ng Diyos. Kasi ito masakit. Verse 2, huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang sa langit, nasa lupa, o nasa tubig, upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran, hindi sasambahin, sapagkat akong si Yahweh ang iyong Diyos sa panibungguin, ang kasalanan ng magulang. Yun nga lang, may sinasabing ganun ng Bible. Na kailangan, Bible ko sabi din ng Bible. Masahin nyo may buti, huwag nyo silang yuyukuran, hindi sasambahin, akong si Yahweh. Ang panibungguin, ang kasalanan ng mga magulang na sinisilip ko. So, merong puso ang Diyos na ganun na ayaw niya nang may imahe. Yun nga lang. Pero mabuti na lang sa mga Hudyo yan. Kaya wala tayong sumpa. Kaya nga lang kasi, parang nakakatakot naman yan. May ganyan, tapos dito ayaw. So parang hirap no. Nanay, kailangan ko magsabi ng totoo. Hindi nyo magsabi. Kailangan ko magsabi ng totoo. Hindi, kailangan ko magsabi ng totoo. Na ito po yung sinasabi namin. Gusto ko maging transparent. Ayoko magturo sa inyo ng kulang-kulang. Kailangan kompleto. Pero may nabanggit na ganyan. Tapos ito pa nga, sabi dyan, ano namang nilalang sa lupa, langit, ang lupa. Kaya alam, may sinabi ang isa pang Bible verse. Corinthians chapter, Romans ba yun? Eto nanay, sabi sa Romans chapter 1:23, tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito sinusumbatan ng Diyos yung mga walang Diyos daw. Walang kamatayan. At sinamba nila yung mga larawan. Ayun na. At ang sinamba nila yung mga larawan ng taong may kamatayan. Ng mga ibon ng mga hayop na apat na paa. Kaya't hinayaan sila ng Diyos sa kanilang maruruming. Maruming pagnanasa daw pala yung yung manambahan sa may larawan ng taong may kamatayan. Kaya nga lang may ganyan na verse na rin. Yun nga lang. Kaya mas maganda talaga nanay, ganito lang ang gawin natin. Pag-aralan nyo na manalangin sa Diyos na walang nakikita. Hindi ko naman sinasabing tigilan nyo na yan. Ang point is, kahit unti-unti, sanayin nyo na manampalataya tayo kay Kristo na paraan hindi nakikita. Mas okay yun. Para mas safe pa. Safe. Kasi may mga ganyan verse eh. Pero nakakatakot gawin nito. Kaya nanay, kaya nga sabi ko sa inyo, para malaman nyo. Bible mo may sabi. Bible mo may sabi. Hindi naman po ako rin. Balik-balik ta rin yung Biblia yan sinasabi. Romans 1:23 yan nakalagay. Romans, verse yun. Nakalagay, sinasamba nila yung mga larawan ng taong may kamatayan. Yun nga lang masakit. Kaya yun ang dahilan kung bakit unti-unti sa awat biyaya ng Diyos. Nananalangin na kami sa Diyos direct. Kay Jesus direct. Lord, salamat. Kahit saan lugar, Lord. Maganda nga yun, kahit saan lugar. High-tech eh. Hindi mo na kailangan ng picture. Ang sabi kasi doon, sabi naman ng iba, paggalang lang naman eh. May ganyan. Pag-alaala. Tama. Sa inyo, paggalang. Kaya lang sa iba, ginagawa iba. Kinakandilaan, niluluhan. Diba, pinakinggan nila sa sinasayawan. Hindi naman lang kasi ng Katoliko ganun. Hindi lang ng Katoliko, panatid. Kung meron lang ng Katoliko na minsan wala na sa Bible ang ginagawa nila. Niluluhan. Di ba nangangating ang Katoliko yung katulad ng pagmahal na araw, may nagpapapako, hindi ino-honor ng simbahang Katoliko yung pero meron ganun. Pati po ang Katoliko. Pero Katoliko, nakagaya nyo rin, na ganyan lang. Hindi naman panatim sa mga ganyan. May ganyan pero wala, parang maalaala lang. Nagaya niyan, kung alba, nakita ko si Jesus na ganyan. Kung naalala ko tama. Kaya naalala ko yung salamat. Nagpapasalamat. Pag nakita ako ng si Christ, nakapako. Ang nagagawa ko, Lord, salamat. Yung ginawa mo yan, biniyaran mo yung kasalanan mo. Niligtas mo. Pero yung iba pa natin ko sinasama. Yun ang iba na yun. Ito na yung sinasabi. Parang buhay na Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi lahat ng Katoliko ganun. Mas effective yung nananampalataya kay Kristo ng 100%. Kasi tiwala yun. Kasi ang nais si Kristo sa atin, tiwala. So yun lang po yung pinapakita kong choices nyo na wherein, yung choice na yun, sinabi naman ng Bible. Bible po po. Sinabi.
Ano ang benefit kapag anak ng Diyos na? Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 6 na tayo'y pinagpala at pinapuran. Ibig sabihin nanay, lahat ng kahilingan pala natin pwede na ibigay ng Diyos kung ikabubuti natin. Tayo'y pinatawad. Pag sinabing pinatawad, hindi na tayo sisingilin ng Diyos. Kapag namatay tayo, kasalanan hindi na. Kasi nananampalataya sa Kanya. Kasi ang ginawa niya sa krus, ang sino mananampalataya sa akin, pinatawad. Pag sinabi pinatawad, wala na kayong kasalanan. Pag namatay kayo, langit kayo, kasi wala na kayong kasalanan. Paid. Sabi rin, di ba, napawalang sala. O, ano ba yung benefit kapag na kay Jesus ka na? Yun nga, yung tinatawag na... You are healed. You are healed. By stripe. Na ang nais pala ng Diyos na hindi na tayo kailangan manalangin sa Diyos na ano pagalingin mo. Ang sinabi ng Diyos, pinagaling na daw po tayo by His stripe, we are healed. Yung mga sinasabi ko po sa inyo ngayon, more on this topic, matututunan niyo po sa YouTube channel po. Pero ang mahalaga ho ngayon, please lamang po, Jesus lang. Jesus. Just Jesus. That's it. Wala na. Yun lang po ang mahalaga ho ngayon yung kaligtasan. Amen po ba? Amen. Sige, tanong pa ako. Paano kung abutin ka ng kamatayan na nakapagsinungaling ka o nakagawa ka ng isang kasalanan, pero sabi mo nga, tinanggap mo si Kristo, makakasiguro ka pa rin ba na ikaw ay maliligtas? Naging ka na, nakapagmura ka, namatay ka, Yan ba yung sabihin? Oo, kaya nakapagsinungaling ka, tapos something na pagtawid mo, isgasan. nabuko ka, namatay ka, maliligtas ka pa rin ba noon? Sabi kasi dito, so ibig sabihin, may condemnation. Makokondemn ka tuloy na, nagkasala ako paparusahan ako ni Kristo. Isang verse na ang ibabagsak natin dito, na nakalagay dito sa chapter Romans chapter 8, verse 1. Sabi dyan, kaya nga, ito benefit to ng mga nanampalataya kay Kristo, yung mga Kristiyano talaga. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa kay Kristo Jesus. Ang tanong, nakipag-isa na ba tayo kay Kristo Jesus? Yung totoo? Isa lang? Isa lang nakipag-isa kay Kristo Jesus? Amen. Tayo, di ba? Walang nangyari kahapon. Nakipag-isa kay Kristo. Kung nakipag-isa kay Kristo, hindi na kayo makatulad. Kaya ibig sabihin, Edith, pag nagkakasala ako, hindi na ako makatulad. Sabihin ko sa inyo, oo. Ibig sabihin, Edith, kahit umabuso ako sa kasalanan, pwede. Hindi ako sasagot, Bible may sabi. Romans chapter 5 verse pakita ko sa inyo yung dahilan, nagpapakita ko sa inyo kung bakit. Ito muna yung bakit. Sabi rito, kaya nga kung paanong naghari ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, hindi ako may sabi gayon din naman maghahari ang kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapawalang sala. Englishin natin para maintindihan natin. English. Sabi, moreover law entered, kung paano daw ang kautusan ay nagdudulot daw ng kasalanan, but where sin abound, grace bounded, much more abound. But when sin abound, grace abound. Sa mintris tayong nagkakasala, lalong sumasagana ang biyaya ng Diyos sa atin. Ano ibig sabihin? Sa mintris ka nagkakasala, lalo kang pinapatawad ng Diyos. Ito ang mahirap intindihin ng tao. Ano yun? Aabuso ko sa kasalanan, Edwin?
Kahit sa punto na ang kapatawaran ng ginawa ni Kristo sa krus, ang sino man dumanampalataya sa Kanya ay pinatawad. Hanggang kailan? Una, ito, gaano ba katindi? Sa tuwing nagkakasala tayo natin pinapatawad. Sabi ko, nagkakasala ka ngayon, pinatawad ka na. Kaya nga pinatawad eh. Bakit ganon? Pinapatawad ng ating kasalanan. Kasi ang tao, natural nagkakasala. Naintindihan na ng Diyos yun, na ang tao, natural na nagkakasala. Kung ang basihan ng Diyos, dali ka sa impyerno dahil sa iyong pagkakasala, that is injustice. Kasi ang tao, natural nagkakasala. Tanungin ko nga kayo, huwag nga kayong huminga. Nanay, huwag kang hinga. Sige na. Walang hinga. Kaya? Ganyan din ang tao. Natural sa tao, nagkakasala. Bakit mo pipigilan ang taong huminga? Eh, natural sa tao huminga. Bakit mo pipigilan ang taong hindi nagkakasala? Eh, natural nagkakasala. Kaya nga dumaba si Christ. Bumaba si Christ. Ang tao walang pag-asa, natural na nagkakasala. Yung kasalanan na yun, magdudulas sa ng kapamakan. Ganito lang ang gagawin ko, bayaran ko yung kanilang kasalanan. Bumaba si Kristo. Yung pag-aralan ng kahapon, di ba? Bumaba si Kristo. Ang ginawa niya, pinatawad ng aming kasalanan. Ano man ang palatay sa akin, pinatawad ko. Ngayon, tanong, pag namatay ka, nagkasala kang ganun, ligtas ka pa ba? Sabi ko sa inyo, oh, ligtas ka pa rin. Bakit? Anong basihan ng iyong kaligtasan? Ang sabi nga dito, walang kahatulan. Tsaka pangatlo, yung kapatawaran ba ni Kristo hanggang kailan ba yun? Halimbawa, kahapon, nanampalataya kayo kay Kristo. Hanggang kailan ba yun? Hanggang kailan ba yung kapatawaran na inaalok ni Jesus Christ? Ang sabi rito, Hebreo. Ito medyo karni na itong usapan na ito, pero dapat maintindihan. Sabi dito, no, minsan lamang pumasok si Kristo. Minsan lang ginawa doon ni Kristo yung mamatay siya. Sa dakong kabalan-balan, ito'y sapat na. Sapat na rin yung kamatay ni Kristo. Hindi dugo ng kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. Hanggang kailan daw yung kapatawaran? Magpakailanman. Tanungin natin ng mga bata, may bata ba rito? Ano yung pagkakaintindi natin sa magpakailanman? Diba? Kung itong mga ibang mga taong mature na hindi naiintindihan niya, tanongin natin, bata, baby, kailan, ano ibig sabihin ng forever? Hanggang kailan yun? Kahit bata, kaya sagutin yan eh. Yan naman. Yung kasalanan daw, pinatawag hanggang kailan daw, magpakailanman. Tanong ako. Sige po. Halimbawa, sa pamilya, sa pagsasama ng mag-asawa, nagkasala ka. Hindi ibig sabihin na pinatawad ka ng Diyos, gawin mo pa ulit. Diba? Parang ibig sabihin, malakas ang luang, kasala ulit ako dahil patawarin ka ng Diyos. Kundi, mayroon din siyang talagang inano sa Diyos, kay Yesu Cristo na ay hindi ko na itong ulitin dahil alam kong mali. Diba? Halimbawa, ang asawa mo, kumbaga, Lako po. Nagmali ko. babae, ayun. Oo, Nagmali ko. na babae. Napatawad ko siya. Ikaw nga naman, kung Diyos ay nakakapagpatawad, di ba? Yun nga, talagang forever, magpakailanman, mapapatawad ka. Ikaw na tao, lalo na kung mahal mo din, yung asawa mo, siyempre mapapatawad mo na din. Pero, huwag niyang ulitin. Kasi, kumbaga, napatawad ka ng Diyos, napatawad ka ni Jesus Christ. Ay, gawin ko ulit kasi pagpakailan naman ang kapatawaran ko eh, diba? Parang gano'n. Basta may faith ka kay God na nagawa mo na ang kasalanan mo, huwag mo nang gawin dahil masama yun. Ano ang tanong dito, kung ganyan pala, pinatawad tayo magpakailanman, lisensya na ba yan para umabuso tayo sa kasalanan? Yan ang topic natin ngayon. Oo. Ito ba ay lisensya natin para umabuso tayo sa kasalanan? Kagaya ng sinabi nyo, pinatawad na pala ako ni Jesus, hindi mo papabayad na lang. Ganito mangyayari niyan. Sige, mabuso ka sa kasalanan. Kaya lang, ang sabi ng Bible, sa mata ng Diyos, sa mata ng Diyos, banal ka pa rin dahil kay Kristo. Yun ang katotohanan sa akin. Sa mata ng Diyos, wala tayong magagawa doon. Mata ng Diyos eh. Pero sa mata ng tao, kapag nangalunya ka at nalaman niya ng asawa mo, lagot ka sa asawa mo na
kakasuhan ka ng adultery. Ano ba? Sira pamilya. Sira ang pamilya mo, galit sa yung anak mo, at may posible pa nga na pag may mga galit sa yung tao, baka mapatay ka man dahil sa inis sa'yo. So yun yung consequence. Ang tanda, nakaabuso ko pa ba sa kasama? Hindi na.